Pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po, ang mga Panyera ng Bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ayan, sa mga nakamiss kay Attorney Cheryl Adami Molina, Attorney Cam. Narito na po siya. Batiin mo na yung mga friends, mga fans mo, Attorney Cam. Uy. Dahil ako ang tinatanong, bakit wala si Attorney Cam lagi every night Oo meron. nga po. Ako po yung nag-maternity leave. Ayan, maraming salamat po sa mga viewers natin na nakamiss kay Attorney Cam. At salamat po syempre kay Attorney Rina Seco dahil ang tagal niyang nag-solo. Oo nga. Ang dami kong utang kay Attorney. Pes, araw-arawin mo ang kape. Dos Kumpanyeras. Anyway, Attorney Cam, noong wala ka, nag-umpisa ulit ang ating DZRH Malakas promo Yes. in time for our 85th anniversary. At ito muna, Attorney Cam. DZRH 85 Years Countdown. Today, April 30, katapusan ng buwan ay 76 na buwan tuloy. 76 or 76 days before our 85th anniversary on July 15. Ayan. So, marami po tayong mga activities come July 15 or even before July 15 dahil marami po tayong mga partnerships, no, para sa mga bloodletting activities at iba pang mga medical, optical at dental mission ng ating Operation Tulong. Dos Kumpanyeras. At syempre, antabayanan pa rin po dahil marami tayong mga promo, Attorney Cam, sa iba't ibang programa, naka-spread out. No? Meron tayong online, on-air, and on-ground. Ito naman po ay pasasalamat namin sa palagyan yung pagtutok sa amin. Walang sawang pakikinig. Hindi lamang po pakikinig, no? Kundi dahil meron na rin tayong mga digital platforms kung saan kami po ay sinusubaybayan ninyo. Patuloy po kayong nakatutok. Maraming salamat po. Yes, and of course, paalala lang po sa ating mga tagapakinig, tagapanood, ang official po na distribution ng papremyo ay every Saturday. Kasi napakahirap, Attorney Cam. Nag-change po kami ng system dahil kapag ka po, yung iba kasi nakakakuha ng number ng ating mga staff dito sa DZRH, pinuputakte ng tawag. No? Kaya po, as much as possible, nililimit lang natin. We will have our official SIM card para doon, GCash account, para doon sa distribution ng malakas. No? Dahil ang Ate May, kung sino mga anchors dito, Attorney Cam, just earlier, meron tayong caller from Baguio City, nakuha yung personal number ko. So medyo naka-bothersome din, Attorney Cam. Dos Kumpanyeras. Anyway, so every Saturday lang pwedeng makontakt yung GCash number. Para din hindi kasi makatrabaho yung iba, Attorney Cam, maya. Anyway, maganda po ang ating talakayan tonight dahil ito ay sequel po, base na din sa mga request ng ating mga kababayan tungkol doon sa kahapon kasi ang tinilakay natin, paano yung abusadong opisyal ng barangay. Ay kasi, Attorney Cam, mayat maya, may nagrereklamo, 4-piece po, hindi ako sinali ni Cap. Kasi nga po, namimili ng kamag-anak niya o ng mga kaibigan niya. Yun naman po, ang lalaki ng bahay, may nag-abroad, samantalang ako po, nangangalaka lang, no? Ganun lang ang trabaho ko, pero hindi po ako nasali. So mga unfair practices kumbaga. O kaya naman ay iba pang mga reklamo. Ayaw mag-issue ng certificate of file action although nakatatlong hearing na dahil kinikilingan ng kung sino man, no? Ng taga-barangay yung nagsasampa ng reklamo or yung sinampahan ng reklamo. So ganyang mga problema ang nai-encounter ng ating mga kababayan. Dos Kumpanyeras. Tsaka hindi lang yun, Panyera, dahil medyo
medyo majority ng mga barangay officials ngayon ay mga bago. Kasi during the last election, karamihan sa mga nanalo, yung mga bago, hindi mga luma. Kasi nga naman, extended yung mga yung term nila. At saka, Attorney Cam, yung iba, nadala dahil si Cap, kung sino-sino binigyan ng pabor noong nagdi-distribute ng ayuda ang barangay o kasagsagan ng ECQ at MECQ. So ngayon, marami doon ay yung iba nangangapa pa, yung iba ay hindi alam kung anong gagawin. Because unfortunately, may mga tumatakbo sa gobyerno, hindi lang sa barangay, this is applicable kahit sa matataas na posisyon. Tumatakbo sa gobyerno, saka pa lang mag-aaral ng kung ano ang functions. Yung mga basic na terms, no? Yung, ano ba tawag doon? Yung procedure, walang kaalam-alam, tanungin mo, ni hindi naiintindihan ang mga terminologies na ginagamit dapat ay alam na nila. Yun. Even yung mga, hindi lang mga elected, maski yung mga appointees, di ba? Yung mga appointees. Na hindi rin nila alam kung paano yung tamang proseso, tsaka Attorney mga dokumentong kailangan. Tsaka Attorney Cam, yung mga appointees naman kasi ay mga political accommodation. So, hindi siya tinitingnan kung gaano magkagaling o match ba yung kanyang skill set sa nire-require ng posisyon. Yun ang katotohanan na napakasaklap. Dos Kumpanieras. Dahil hindi nga nagmamatch, ayan pumapalpak. No? So, yun ang malungkot. Anyway, kahapon binanggitin natin na kung ikaw ay gustong magreklamo laban sa isang abusadong elected government official, elected barangay official, kasi specific kami sa barangay official. So, pwede sa barangay ethics committee, pero dinidiscourage natin sa barangay ethics committee. Siyempre, mamumuliti ka lang yan. Sila yung mga magkakakampi. Pwede din naman sa sangguniang bayan sa pamamagitan ng pagpa-file ng verified complaint. O kaya sa DILG, Attorney Cam, isa rin pala ito sa mga options, no? Administrative complaint laban sa elected barangay official. O kaya naman ay sa ombudsman. Ayan. So, tonight, minarapat natin na alamin kasi kahapon may nagtanong na din kung pwede daw ba ang mag-file ng anonymous complaint, no, laban sa isang barangay official. Ngayon, in general na lang. So, pwede ka bang mag-file ng anonymous complaint laban sa isang laban sa isang tiwaling opisyal ng gobyerno. Dos Kumpanieras. Kaya naman meron tayong DZRH malakas question, Attorney Cam. Saan maaaring isampa ang kasong kriminal laban po sa isang tiwaling government official? Ayan, specific na. Kasong kriminal, government employee o kaya government official. Ayan. Binanggit na rin natin yan a while ago. Dos Kumpanieras. Siyempre, pwede po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe at pangalan, gayon din ang GCash number, at siyempre kung nasaan kayong lugar, no, para po pipili po kami ni Attorney Cam ng isang mananalo tonight. Dos Kumpanieras. Panyera, pag sinabi po na anonymous, no, sa mga hindi po nakakaalam na anonymous, yung hindi mo ilalagay yung iyong pangalan kasi natatakot ka na mabalikan. Diba? Yung iba naman, gumagamit ng alias. Yan. Ayan. Alias, lumilingon sa pangalan ng Attorney Cam. Ay, iba na pala yun. Kaya naman, no, alias, kunyari gumamit pa ng mga kilalang personality. Ayan. Kaya naman yung mga iba, binabaliktad yung mga pangalan. Di ba sa mga Facebook, kung sino-sino. Yes. Tapos minsan nga, alam mo sa Facebook para siyang anonymous kasi mga naka-characters, so hindi mo maintindihan. So hindi mo maintindihan. Unless of course, no, yung character, yung ibang tao, alam kung anong ibig sabihin ng mga characters na yun. Pero generally, hindi naman natin alam Dos Kumpanieras. So ang tanong, tumatanggap ba ng anonymous complaints ang ombudsman? Kasi ang ombudsman po, ang nagsisilbing parang doon natin nilalodge ang ating complaint, no, yung ating complaint affidavit, reklamo, no, kasi kung ordinary at hindi opisyal ng gobyerno, no, ordinarily yung kapitbahay mo, yung kakilala mo, ginancho ka, saan ka magsasampa ng kaso, for example, you want to file yung estafa, no, o kaya nag-bouncing check ka niya, magpa-file ka ng estafa, doon ka pupunta sa prosecutor's office, magsasabit ka ng complaint affidavit. Kay piskal. Kay piskal. Ngayon,
kapag ka opisyal ng gobyerno at in relation sa kanyang may kinalaman Sa kanyang trabaho. sa kanyang tungkulin bilang opisyal o empleyado ng gobyerno, doon po kayo magsasampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Generally, no, hindi po tinatanggap yung anonymous complaint generally. Bakit? Kasi meron pong mga karapatan, no? Ang mga akusado or inaakusahan or inirereklamo, unang-una syempre, yung pag nagkaroon ng investigasyon, hindi ba? May karapatan ang isang akusado o kinasuhan na i-confront yung nagsakdal sa kanya, no? Yung nagsampa ng reklamo. Pwede ding i-cross-examine yung nagsampa ng reklamo laban sa kanya. Siyempre pa, may karapatan siyang mag-present din ng mga witnesses at may karapatan din siyang i-cross-examine yung witnesses laban sa kanya. Even the pieces of evidence, pwede niyang i-examine. Karapatan niya yun. Paano ngayon, no? Kung mag-a-anonymous ka, paano mo i-cross-examine, no? Yung nagsampa ng sakdal laban sa iyo. Dos Compañeras. Dilema, di ba? Kaya sabi ni Panyera, generally dapat walang anonymous. Oo. Kaya nga verified complaint. Pag verified complaint, Dapat? Attorney Cam, notarized pa. This is, naka-black and white, Yes. naka-identified. Ako, si Cheryl Adami Molina, Ayan. ay Nasa legal na yes, wastong sige. taunggulan Go, Attorney Cam. at nakatira. Ayan. Pilipino muna. Ganon. Oo, naka-specify ka Correct. pa kung saan kang lugar nakatira. Ay yung iba, iniiwasan ito dahil tingnan mo, alam ang pangalan ko. Correct. Napakadaling i-search, no? Alam na agad ang bahay ko. So baka manganib ang aking pamilya. So yun ang nakaka-discourage naman sa ating mga kababayan. Kaya yung iba nag-a-anonymous doon sa 888. Correct. Kaya lang kasi, hindi yan talaga kaso. Nagsusumbong ka lang. Kung anong aksyon ay hindi natin alam. Dos Compañeras. Ayan. Pero yung exception po, meron. No? May mga pagkakataon na pinapayagan naman yung anonymous complaints. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, magandang gabi po muna at pagpupugay sa ating mga tagapakinig. Alam mo, Attorney Cam, nung wala ka, may nagsisilbing online production assistant sa akin. Ang Gael Enriquez na from time to time ay may pakape. At ang Kenneth Arevalo. Pero mga suki natin at mga loyal listeners natin at lagi kang hinahanap, Buddy Camposano, magandang gabi sa iyo, Pancho Sabordo Jr., Ronald Gonzalez, kay then Ray Mendoza, and si Herminio Villaluz. Welcome back daw, Attorney Cam. Nanunood din sa atin. Bati ka, naka-open ba ang iyong Oo. ang iyong Facebook? Yes. Okay. Ayan, magandang gabi din po kay Ellie Abanto, Ray Mendoza, and Herminio. Ayan, Villaluz. Ayan. Salamat po sa mga nag-comment. Sa mga DZRH News po, ayan, batiin natin sila. Nakatutok din po sila Ronald Flores, Taxi Vlog, Noriel Dichoso, Taxi Vlog, parang anonymous. O, diba? Oo, si Marlene Copino, magandang gabi po. Oo, magandang. Yan ba yung nanay ni Cyril Cupino? Oo nga eh. Nelia Licong, maayong gabi, Violeta Montecalvo Zambrano, Jericho Ferrer. Parang ngayon lang ko lang nabasa itong Jericho Ferrer. Magandang gabi po sa inyo. Nakikinig din sa atin sa radyo. Ramel Maluto sa Guimaras, Eduardo Narvaez mula sa Georgia, USA. Fiesta Martorial sa San Pedro, Laguna. Si Tita Ami Miraflor Garcia, Mark Enriquez sa Milano, Italy. Moonbeats, nung wala ko, Attorney Cam, dumama ang mga nagme-message sa atin ng mga nasa ibang bansa, mga OFWs. Gael, at of course, Mark Enriquez, Tita Ami, Chara Abraham, at Mami Belen Rivera, Rome Asuncion. Welcome back daw, Attorney Cam. Raul Destacamento, gayon din kay Kathy Rain at Josephine Garimbao ng Michigan, si Mylene Labos Azoleta, Violeta Montecalvo Zambrano at Modesta Pantaleon. Facebook ni Roy, Daniel Laguno at Odette Oxales, Jem Jerome, Maricor Angeles. Pinapasadahan ko na dahil nagbibigay-pugay po kami. Si Eva Duques, Jason Abolancia, Ngoyang Montes, Aida Villa, Marilu de Guzman, Boboy Pertos at Marites Liado. Yung iba, babanggitin natin mamaya. Habol na lang natin. Marami pang mga gusto magpabate pero later na lang po, babatiin po natin. Lahat yan nagsasabi ng welcome back, Attorney Cam. Ayan. Thank you very much po. Ako na nagpasalamat.
Thank you so much po. Ako nagpapasalamat dahil syempre meron na akong kasama dito sa program. Dos Compañeras. Christopher Carpus, magandang gabi sa iyo. At may DZRH Malakas promo tayo. Attorney Cam again. Ayan, yung mga gusto pong sumali, sali na po. Napakadali lamang po sagutin ang katanungan na saan maaaring isampa ang kasong kriminal laban po sa tiwaling government official. Ang inyong pong pangalan, ang sagot ang inyong pangalan, GCash number at kung nasaan kayong lugar. At mamaya po pipili kami ng isang mananalo tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cherry Ladami Molina. Dito lang sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Kasama pa rin ang dalawang... Ano ba yun? Nagagandahan daw sabi. Sabi ni Phil Barbie. Sabi niya, dalawa na po mga magagandang panyera. Ay, salamat Phil Barbie. Ang magsasabing pangit tayo, kakasuhan natin at Attorney Cam. At take note, gagalingan po namin na kapag nagsampa kami ng kaso. Dos Compañeras. Ayan, magandang gabi sa Christopher Carpus and Phil Barbie. At Jerisa Vargas, ganyan din kay Cherry Tarayo. Oy, engineer natin ito, Attorney Cam. Saldi Kitalig at J. Season Fernandez, Teresa Lazaro at Sandy Tomol, si Hachi Gallardo at Fruy Vita. Bumabalik ang iba nating mga listeners. Yes. Alexis Tiger, magandang gabi po sa inyo. Ayan, Attorney Cam, before we pause for commercial, binanggit na natin ang ating DZRH Malakas promo. Pakiulit mo nga ulit. Para sa mga gusto pong sumali sa ating Malakas promo, sagutin lamang po ang katanungan saan maaaring isampa ang kasong kriminal laban po sa isang tiwaling government official. Yes, and of course, your name, your answer, your name, your GCash number, at syempre kung nasaan po kayo. Dos Compañeras. Okay, balikan po natin yung mga pwedeng basihan sa pagsasampa ng disciplinary actions. Yung disciplinary actions lang ito. But of course, iba pa rin yung usapin, yung mga kaso na talaga ng katiwalian, yung specific, Attorney Cam, nakalagay dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero in general kasi ito naman ay napapaloob na din yung nasa 3019 RA 3019. Napapaloob na to dito sa mga actually nakalagay doon sa doon sa Article 60 ng ating Local Government Code. Yan. So una, disloyalty to the Republic of the Philippines. Pakitagalog mo nga, magaling ka magtagalog. Disloyalty, hindi ka loyal. Charot! Ang daling kausap no? Ayan. Kasama na rin dyan yung culpable violation of the Constitution. Oo, yung matinding paglabag. Okay, next. Yung commission of any offense involving ito na, yung sinasabi natin moral turpitude. Yan. Yung moral turpitude kasama na dyan syempre yung mga pagnanakaw. Yan. Yan, yung, of course, yung pagpatay, kasama na rin dyan. Abuse of authority na laging ginagawa ng abuse of mga authority. Government official. Yes, common yan. At ang abuse of authority, maraming, kumbaga, inapapaloob dyan. Kasama na dyan din yung nepotism or pag-a-appoint ng mga kamag-anak na bawal talaga. Kasama na din yung abuse of authority. Inaabuso yung kanyang kapangyarihan o posisyon sa pamamagitan ng pamimili ng bibigyan lang ng purpose, di ba? Pabibigay ng pabor kung kanino. Ayan, kasama na po dyan. And of course, Attorney Cam, yung acquisition or yung the time na ikaw ay na-appoint saka ka pa nag-apply ng foreign citizenship. Bakit? Diba? Pagtatraidor yun sa bayan. Diba? Kasi naglilingkod ka sa bayan, mag-a-apply ka sa ibang ng citizenship sa ibang lugar, ibang nasyon. Diba? Yan. And other grounds na pwede pa. At napakarami po mga batas na pwedeng maging batayan ng pagsasampa ng kaso kriminal. Dos Compañeras. Ito generally, Attorney Cam, ito ay doon sa mga disciplinary action administratibo, pero marami po kasi mga detalye nito nandoon sa comprehensive ay yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka yung ethical standards for government employees or the officials. So doon po yun nakalagay ang mga detalye. Kanina, before we pause for commercial, binanggit na din natin na generally kailangan po ng verified complaint para makapagsampa ng reklamo laban sa isang opisyal o empleyado ng gobyerno. Verified kasi dapat po ito ay sinumpaan. So kapag sinumpaan, syempre, natural. Ilalagay mo doon yung
personal details mo. Mhm. Pangalan, kagaya ng binanggit ni Attorney Cam earlier, pangalan, edad, kasama yung address, Mhm. no? So talagang nakakakaba na maglagay ka doon ng mga impormasyon. Although, meron pong mga exception dito. Kasi, Attorney Cam, kapag ka magsasampa ka ng verified complaint, kasama dito, lalo na sa ombudsman, kasama na dito yung certificate of non-forum, verification and certificate of non-forum shopping. Anong ibig sabihin nito? Na pinanunumpaan mo na yung binabanggit mo doon ay pawang katotohanan ayon sa iyong pagkakaalam. At the same time, no, sinasabi mo doon na wala ka ng ibang nagsampahan pa ng reklamo na yon, dahil bawal po na ikaw ay parang dito ako baka magsha-shopping ka kung saan ka pumupunta. Kasi hindi naman po pwede na ilang kaso na isa lang ang basehan, several cases ang iyong isinampa, no? Maari pong ma-dismiss ang kaso doon. At dahil ito po sinumpaan po ang inyong salaysay, kapag ka po kayo ay nagsinungaling doon, no? At purposely in bad faith ka talaga para lang siraan mo yung opisyal ng gobyerno dahil may masama kang intensyon, pwede kang managot for perjury. Dos Compañeras. Now, dakuan na natin yung exception na isinasaad ng batas. Kasi meron pong rules of procedure involving mga Graft and Corrupt Practices Act. No? Nakalagay po ito, yung detalye nito sa Administrative Order No. 1, Series of 2022 na inisyo ng Office of the Ombudsman. No? Ang requirement po, yung kapag mag-file ka ng anonymous complaint, no, ay dapat meron ka na kaagad na malinaw o matibay na documentary evidence, no? At syempre, usually ito, Attorney Cam, meron kang mag-i-endorse sa'yo. Although, kahit walang endorsement, no, or referral mula sa isang opisyal ng gobyerno, kailangan lahat ng dokumento malinaw doon na talagang para makapag-take cognizance ang ombudsman investigating body. Now, meron din may pagkakataon naman na yung halimbawa mismong ahensya ng gobyerno ang nag-initiate, no, ng investigasyon. Yan. So sila, i-furnish nila ang Office of the Ombudsman. For example, Attorney Cam, ang NBI. Yan. So, involving government official din. Or, sino pang mga na-investigahan na ng NBI? Marami na rin. Kasi marami nang nakulong sa NBI pa rin, di ba? At saka, syempre, kasama na din yun pong, isa sa mga example na inimbestigahan ng NBI ay si Gloria Macapagal-Arroyo. Ayan. Ayun. So, Dos Compañeras. Iba pa rin kapag ka nag-imbestiga ang Senate at ang Congress. Dahil syempre yung mga Blue Ribbon Committee, kung anumang investigasyon, merong mga nire-refer, no? Say for example, nire-refer for the filing of appropriate charges in court. Ayan. Dos Compañeras. Saka dapat pag pinatawag ka, kailangan mong pumunta. Diba? Like for example, yung mga investigation na ginagawa ng mga investigating Kongreso. bodies. Yan, of course. Yan. Pag tinawag ka, di ka pumunta, contempt ka. Naku po. Yan. So, yung anonymous po, no, sinasabi natin na hindi ka magpapakilala, pwede yon. Again, sabi nga, basta merong factual allegation. Malinaw. Malinaw na allegation. Hindi lang malinaw na allegation. Kailangan may supporting documentary evidence. Para gumalaw siya. Igalaw na ang baso. Para gumalaw ang baso. Para mag-start, no, na mag-initiate ng investigasyon. Correct. Ngayon, kapag sila naman ay anonymous yung complaint, tapos malinaw yung mga ebidensya na isinubmit mo, yung may team, no, na mag-iimbestiga dito at mag-gather pa ng additional evidence, no, in support, even yung mga witnesses in support. Kasi 'di ba, ang ombudsman pwede nilang isabpina, no, ang mga dokumento ng mga, especially, no, kapag kaganito. Dos Compañeras. So yun po ang exception. So while in general bawal siya, ini-entertain din po kung yun, again, yung 1, 2, 3 na ating exceptions na binanggit. Ayan. Ayun. So, ano pa? Sabi siguro nila, hindi na ako matatakot na magsumbong. Dahil sabi ng Dos Compañeras, pwede palang anonymous. Kailang mahirap mag-gather ng mga ebidensya. Yan. Yun yung problema natin. Dos Compañeras. Lalo na kasi siguro ini-encourage, kaya kung halimbawa na ito ay
bigyang pansin ng ombudsman, maaaring yung nagsumbong malapit lang. Malapit lang pala sa'yo. Ayaw lang magsabi. Siyempre, baka siya ay mapagbuntunan mo. Lalo't ikaw ay nasa posisyon, nakakaangat na posisyon, edi kawawa naman yung magsusumbong, di ba? Tsaka ang difficulty pa din sa pag-furnish ng documentary evidence, Attorney Cam, yung ating, isa sa mga disadvantages din ng Data Privacy Act. Bakit? Kasi napaka-tedious maghingi ng ang daming mga requirements sa pagkuha ng mga dokumento. In fact, di ba dati meron tayong kumbaga transparency something, no? Ini-encourage ang transparency in government. Ang problema, even the members of the media, kailangan pa may pagdaanan para makahingi ka ng dokumento. Kung ikaw ay gumagawa ng isang investigative report, abay, napakahirap pa rin kumuha ng dokumento. Dos Kumpanya. Again, because of the Data Privacy Act. Yun. So, Attorney Cam, may mga questions ka ba dyan? Ito nga may mga, paano naman daw po kapag halimbawa, no, pwede raw bang magkaroon ng complaint sa kapwa mo, empleyado, pero ito walang kinalaman panyera siguro sa sa criminal, bagkos dun sa mga employment, civil service, civil service. Di ba kasi mga civil service most likely dun sa government din. Paano naman daw sila magko-complain? Bago yan, Attorney Cam, yung civil service po, para silang central HR. Sila po yung nagsisilbing HR sa gobyerno. Ayan, okay. Proceed. Ang sinasabi lamang po, no, hindi kasi sinagot kung yes or no, pero maaari kang mag-file ng anonymous complaint provided na kailangan obvious truth siya or may merit, no? May merit dun sa pina-file mo na complaint. Kasi, again, sabi nga ni Panyera, generally, ang anonymous complaint, hindi talaga siya pupwede. Ayan. So, especially itong mga civil service officials natin, yung civil service mga employees natin, medyo mabigat din kapag halimbawa nawalan ka ng trabaho. Yes. Di ba may mga benefits din, di ba, Panyera? Kasama dyan ang yung hirap mawalan retirement pay. Correct, di ba? May alam ako, Attorney Cam, kinasuhan niya sa civil service yung ibang mga guro for malingering. Alam mo yung malingering? Malingering, kunyari, pumapasok. Naglalakwat siya habang naka-time in. So, yun po yung malingering. Now, sinampahan ng kaso sa Civil Service Commission hanggang sa nadelay ang kanilang retirement. Mga teachers ito. Dos Kumpanya. Although ito naman, pinagtripan lang ng nagpa-power trip na isang beater na residente na nagpa-power trip nga kasi gusto niya, powerful ako, mayaman ako. Dahil ito namang si Madam ay kurakot sa Bureau of Immigration. Suma-impyerno nawa. Kasi yumaon na. Pasensya na kayo, ha? Okay, Attorney Cam, next. So, yun ang sinasabi, no anonymous complaint shall be entertained unless meron pong obvious truth or merit sa allegation. At again, meron pa rin pong supported documentary evidences na ma-prove ninyo yung inyong allegation dun sa taong sinampahan nyo ng kaso. And of course, syempre, kakailangan din po na mag-respond itong complainant. Yan. So, dun po makikita pasasagutin pa din. Papasagutin pa rin po. Bahagi ng due process. Dahil correct. Requirement po ito, yung pong due process ay hindi lang applicable doon sa mga pribadong tao, doon sa mga kinasuhan mo sa korte. Correct. Sa lahat ng aspeto, even in employment, kasama po yung due process. Dahil kapag ka po hindi naalinsunod sa due process or hindi compliant doon sa due process requirement ng batas, again, ito pong due process ay nakalagay doon sa ating constitution, nasa Bill of Rights, ginagarantihan ng ating saligang batas. So, hindi siya maaaring i-disregard. Yung due process, ibig sabihin, binigyan ka ng pagkakataon na makapagsalita, makapagbigay ng iyong panig, mag-present ng sarili mong ebidensya, ay counter evidence o kaya mga testigo. Pero kung hindi mo naman in-avail yun, kasalanan mo na yun. Basta ang importante, binigyan ka ng pagkakataon na makasagot at pagtanggol ang iyong sarili. Dos Kumpanieras. Ang tanong, maari bang ilagay sa preventive suspension ng isang opisyal? No, habang dinidinig ang kaso or iniimbestigahan, maari po, no? Merong mga kondisyon nga lang, syempre, kagaya na lang din ng mga empleyado sa pribadong sektor, abay kung halimbawa po yung kanyang presensya
ay makakaapekto sa investigasyon. Like for example, makukupit niya yung mga dokumento, no? Oo. Doon sa opisina. Matatamper niya. Oo, o kaya naman ay matatakot niya. Pwede niyang takutin yung kanyang mga staff. Wag maglalabas niyan, ha? Kupitin niya, itago mo yan. Kasi normally, attorney Cam, yung mga ganito, yung possession, in the possession of power. So, yun po ang maaring maging basihan, no, para maisailalim sa preventive suspension. Now, during the period of preventive suspension, which should not go beyond 60 days, no, unless of course kung ito ay marami siyang mga kaso, pwedeng umabot sa 90 days or extension of 30 days na. During that time, of the preventive suspension, wala po sila dapat na matanggap na sweldo. Abay, ang hayahay naman, no? Kung ikaw ay preventively suspended, dahil may kaso ka, tapos ay tatanggap pa ng sweldo. Pero kapag ka po natapos ang kaso at napatunayan na wala talagang ebidensya, walang basihan para maisakdal or sa pagsasampa ng kaso, ibig naman po sabihin, magkakaroon po ng back pages. So yung mga sweldo niya and other emoluments at the time na preventively suspended siya, na wala naman palang basihan sa kaso, matatanggap po niya. Dos Compañeras. Okay, next, Attorney Cam. Uy, nako ha, yung mga nagme-message sa atin lang dito, Panyera, marites lang ako. Sa DZRH Dos Compañeras. Sige, go on. Oo nga sabi. Si Cherry Taraya, nasabi niya. Sabi? Good evening po sa inyong dalawa, Attorney Cam, Attorney Seco. Lagi po kayong pinapanood, marami po ako natututunan sa inyong programa. Thank you very much. Ayan. Pwede rin po ba magsampa sa Anti-Red Tape Authority? Yes po, pwede po. Yes. ARTA. Sa ARTA. Natanggap din sila ng mga anonymous doon. By the way, yung pong ARTA, usually ito ay kapag kasama po dito pala, yung babagal-bagal. Kasi meron po tayong tinatawag na Citizens Charter kada tanggapan ng gobyerno. So sa Citizens Charter, sila po mismo ang nagtakda noon. Sila ang mismo ang nagtakda ng period within which to attend to whatever transaction you have with the government, no, with the agency. For example, sa Register of Deeds, meron lamang silang X number of days sa pagpaprocess ng titulo at yung mga kung ano pang mga proseso doon. So kapag ka po lumagpas na sila doon sa itinatakda na period na sila mismo ang gumawa, no, without valid reason, pwede po ninyong ireklamo sa ARTA, Anti-Red Tape Authority. Ayan, yun po ang kagandahan doon. Ewan ko lang kung batid ng ating mga tagapakinig kasi hindi popular di ba? Kaya hindi natin na-avail yung benepisyo nito. Dos Compañeras. May question, Attorney Cam. Mga barangay officials na ginagamit ang property ng publiko para sa kanilang private affairs. O, di ba? Kasama din yan. A form of corruption. Di ba? Violation ng ethical standards. Abuse of authority. Yan. Sabi ni Gael, kaya wag iboto ang mga epalitiko. Eds, maglakas, magandang gabi sa'yo. Ito, Attorney Cam, basahin mo yung kay Alexis Tiger para babasahin natin or sagutin natin after ng program tuloy. After ng commercial. Sige. Ano ba ang question ni Alexis Tiger? Nasa Dos Compañeras. Okay. Nasa Dos Compañeras kasi nakatingin ako sa DZRH news. Ayan. Sige. Basahin ko lang. Ayan. Okay. Sabi dito, paano po kung ang barangay official ay may kontrata nung hindi pa siya nanalo? Ang kontrata po ay ayon sa pag-uupa sa bahay namin na inaangkin ng pinagsanlaan at ito ay may kinakaharap na usapin regarding sa bahay at lupa. This is a private matter. Yan. Anyway, so yung iba pa po, full power of Duwa is back. Sabi ni more power daw, sabi ni Engineer Saldi Kitalig. And of course, ang mga taga Central Engineer, magandang gabi sa iyo. Danny Santos, nanonood sa atin sa Papua New Guinea. Medyo matagal kang nawala, Danny. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras again for our DZRH Malakas or DZRH Dos Compañeras Malakas promo question. Attorney Cam. Sa pagbabalik, pipili na po kami ng winner sa katanungan na saan maaaring sampang kasong kriminal laban po sa isang tiwaling government official. Pakisagot lamang po ang aming Malakas para kayo po magkamit ng 500 pesos. Again, your answer, your name, your GCash number, and kung nasaan po kayo, ipadala po yan at pipili po kami ng isang mananalo ng 500 pesos
Casos Tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Yun na lang, para maiksi na lang. Ang haba kasi ng Dito name po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. At syempre, tinatalakay pa rin natin yung tungkol sa pagsasampa ng kasong kriminal para sa mga tiwaling opisyal or empleyado ng gobyerno. Binanggit na natin, ito ay kung hindi sa court, ay sa ombudsman. Usually sa ombudsman, Attorney Cam. Kasi specialized court, specialized investigating body or prosecution body ang ating Office of the Ombudsman. Dos Compañeras. Ay, salamat daw sa pagbanggit ng kanyang message. Thank you very much din sa iyo, Cherry Terayo. Attorney Cam, sagutin mo na yung kay Alexis. Oo nga, medyo magulo lang yung tanong ni Alexis pero may kinalaman ito dun sa barangay official na hindi pa nananalo pero may kinalaman sa usapin na upa. Ayan. Paupa ng bahay. Paupa ng bahay. So medyo hindi lang clarify kung sino. Hindi lang klaro kung sino yung sinasabihan mo na umaangkin nung property nyo ngayon. Pero kasi ito, kung ito ay pribadong usapin kasi, pribadong transaksyon at wala itong kinalaman sa kanyang posisyon. Correct. Maliban na lamang kung halimbawa nasa ginamit niya ang tanggapan ng gobyerno, ang kanyang opisina or kanyang posisyon para kung ano sa mga transaksyon na ito, hindi po ito under ng Office of the Ombudsman. Pwede po kayong regular na magsampa ng kaso sa regular na court, depende po sa facts of the case. Dos Compañeras. Tama po bang magpamulta ng 500 pesos ang barangay kapag may asong pagala-gala? Ayan. Ay, actually, isa po sa mga kapangyarihan ng ating barangay ay ang tawag doon, yung barangay council. Ano ba tawag sa barangay council? Barangay kagawad. Yung body na yon ay mag-formulate ng mga mag-enact ng mga ordinansa. Kasama po dyan yung, syempre, safety, public welfare, no? At syempre, yung pagala-gala na aso ay nai-endanger po niya ang public. Bakit? Kung may rabies yan. Correct. Diba? Naalala mo yung sikat na isang ulat kung saan isang 13 anyos ang namatay dahil nakagat din ng banyera. No? So, bilang pag-iingat po ito, correct, within the jurisdiction po ito ng barangay. Nasasakop nila ito. Yes. Lalo na po sa kanilang mga nasasakupan. Protection sa kanilang mga tsaka talaga namang pinagbabawal, Attorney Cam, yung pagala-gala ng mga hayop. Ayan. Ito, meron ditong comment. Sa lugar po namin, meron ka pa ba dyan? Sige pa niya. Sa lugar po tulungan mo ako dito. Sa lugar po namin, may compound ng mga condo na palaging may pa-party pag weekend kasi may pa-staycation po sila. Familiar. Okay. Full volume po ang mga malalaking speakers. Nakakabalahaw lalo na paggabi, lalo na po pag may mga bata o may mga matatanda na may sakit. Inaabot po ng madaling araw. Kapag tumawag po sa barangay, ayaw nilang makialam kasi daw po private compound. Dos Compañeras. Meron pa rin pong jurisdiction ang barangay. Hindi exempted ang mga private na compound kasi under pa rin sila ng barangay. Ano yun? Independent body, sariling bansa, sariling barangay, untouchable. May binibigay sa barangay? Ganon. May jurisdiction pa din po ang barangay. Kapag hindi po nag-take cognizance ang barangay. Take note po, yung abatement of nuisance. Ibig sabihin yung pagpigil sa nuisance. Ano ba yung nuisance, Attorney Cam? Pagkabalahaw, annoying, anything that endangers your health, at saka yung senses, no? Yung mga nakakasulasok na amoy, put in danger sa public, pwede pong i-abate ng ating barangay. So pag hindi sila nagtitake cognizance, pwede po siya maging subject ng reklamo. Dos Compañeras. Attorney Cam, basahin ko itong reaction. Dito po sa amin sa Aborlan, sa Palawan, may kapitan. Napakahirap lapitan. Lagi pong napapalibutan ng bodyguards. Anong sinabi ng bodyguards ng presidente? Ang tarush. Ang tarush naman ng bodyguard. Ibang level. Dos Compañeras. May question dito. Malapit na yung eleksyon. Di wag niyo na yung boto. Oo nga. Magandang gabi sa iyo. Joe Art Mandagit Tones. Attorney Cam, yung mga iba pang nanonood sa atin na hindi pa natin nabanggit. Oo, si Zirgab, magandang gabi rin po. Benjamin Cuaderno.
Ayan, ganun din po si Danny Santos, nanonood sa Papua New Guinea. Ayan, Yes. magandang gabi po. Josefina Fajardo, and then Andy Marquez, at si Ma'am Irene Almodovar, at gayon din, ang bilis nga naman ng oras. May question pa about sa Certificate of Residency at saka yung hindi pag-i-issue ng residency, Certificate of Residency. Pero sa mga susunod na araw po, Yes. tatalakayin po natin. Dos Compañeras. At sa tanong na, Attorney Ka! Eto na sa ating malakas online promo, saan maaaring isampa ang kasong kriminal laban po sa isang tiwaling government official. Ang sagot, Office of the Ombudsman. At nakasagot na mula sa Muntinlupa City, Alex Sanchez, congratulations sa iyo. Ba't nawala? Yun. Ako na papalakpak. Congratulations. Ayan, magsama-sama po ulit tayo bukas. Wala pong holiday sa public service. So we will be here tomorrow para sa isa namang episode ng DZRH Dos Compañeras. Nakasama po natin tonight Dory Cosico. Magandang gabi sa iyo sa San Pablo City. Nakasama po natin ang nagsisilbing mga online PAs. Nag-assist pa rin sa atin si Gael at saka si Kenneth at maraming iba pa. May sumasali pa rin. Si Ma'am Violeta Zambrano nag-a-assist na din sa atin. At nakasama po natin sa kabilang side, si Norman Moraga. Kami po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi, everyone. Dos Compañeras.